Ngayong 2 linggo na lamang ang natitira para sa nakatakdang araw ng makasaysayang laban nila Marlon Tapales at nitong si The Monster na sina Uya Inoue. Bagamat sobrang napakadihado at marami ang hindi naniniwala na may pag-asang manalo ang ating pambato na si Marlon Tapales, ay nananatili pa rin itong kumpiyansa sa kanyang sarili at sa mga kakayahan niya. Dahil nabanggit nitong si Marlon Tapales sa isang panayam na mayroon itong sekretong bintahe kontra dito sa The Monster na sina Uya Inoue. Sa ngayon ay maganda ang resulta ng kanyang ginagawang matinding pag-iinsayo doon sa siyudad ng Baguio gamit ang high altitude training sa taas ng bundok. At dahil dyan ay mas lalong napaganda pa ang kondisyon ng kanyang pangangatawan at ng kanyang stamina. Napakalaking tulong talaga ang may high altitude na lugar sa pag-iinsayo. Nakalimitang ginagawa rin noon ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa tuwing dito siya nag-iinsayo sa siyudad ng Baguio. Sa naging huling panayam nga dito kay Marlon Tapales ay binunyag nito na hindi ang mga huling laban ng Hapon kina Stephen Fulton at Paul Butler ang kanilang pinag-aaralan. Bagkos ay mas nakafocus sila ngayon sa pinakaunang laban nitong sina Uya Inoue kontra dito kay Nonito Donaire. Bagay na ipinagtataka ng marami sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil tila ba sinasabi nitong si Marlon Tapales na mayroon silang nakitang butas o kaya naman isang kahinaan nitong sina Uya Inoue sa partikular na laban na yon. Ang laban na masasabi nating pinakamahirap na pinagdaanan nitong The Monster ng Japan. Kaya naman ngayon ay samahan nyo kong balikan ang laban nitong sina Uya Inoue versus Nonito the Filipino Flash Donaire. Ating panoorin kung papaanong binasag ng Pinoy ang ilong at orbital bone nitong halimaw na Hapon. Sa pagsisimula ng unang round ay nagpakilala na kaagad itong sina Uya Inoue dito kay Nonito Donaire. Pinamalas agad nito ang kanyang angking bilis at malalakas na suntok. Sa round number 2 ay mas lalo pang naging mas agresibo ang Hapon at pilit nitong pinapasok ang depensa ng Pinoy. Pero may pagkakamaling nagawa ang Hapon na ito dahil bahagya itong naging kampante sa kanyang depensa. Kaya naman nasingitan ito ng isang counter na kaliwang kamao mula dito kay Nonito na siyang naging dahilan upang mabasag ang orbital bone nitong halimaw na Hapon. At nang dahil sa sugat na yon ay halatang nasaktan itong Japanese Monster. Kaya sa mga sumunod na round ay panay takbo na lamang ang ginagawa nitong sina Uya. Pero sa pagtungtong ng ika-5 round ay bahagyang nasaktan muli ang ating kababayan matapos siyang matamaan ng isang solidong kanan mula dito sa The Monster ng Japan.
Sa pagpapatuloy ng bakbakan ay tila mas kontrolado na ni Naoya Inoue ang pacing ng laban. Pero sa pagdating ng ika-9 na round ay dito muling nasaktan ang halimaw ng Japan. Gamit ang isang full counter na kanan ay binasag ng Pinoy ang ilong ng halimaw na si Naoya Inoue. Pero maswerte pa rin ang Hapon na ito at nagawa niyang makasurvive sa round na yon. At sa pagtungtong ng pang-11 round ay muling nakabawi ang Japanese monster na ito. At nagawa nitong pabagsakin si Nonito Donaire gamit ang kanyang pamatay na body shot. Natapos ang laban at tinanghal na panalo itong The Monster ng Japan na si Naoya Inoue sa pamamagitan ng isang unanimous decision. At naagaw nito ang WBA Bantamweight World Title na hawak ng ating pambato. Pero kayo mga mamat mga sir, ano sa palagay ninyo? Meron nga kayang nakitang butas o kahinaan ni Naoya Inoue itong si Marlon Tapales? Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat!